This is the church that opened its doors before we even knew we needed them. It welcomed strangers like family and made the broken feel whole again. Prayed when doctors had no answers. Believed in miracles and witnessed them. Fed the hungry, held the grieving, celebrated the prodigal's return. Baptized generations in the same waters. Watched couples say I do, and families say I'm home. A youth found purpose. A child found belonging. A skeptic found faith. This wasn't just a building. It was the beginning, the first mission trip, the first wedding, the first say yes to Jesus. And it's still just getting started. We are the church that stayed when it's hard and stepped out when it was risky, that lifted hands in worship and rolled up sleeves to serve. Built not on brick and stone, but on grace, faith, and every yes that came before. We are the church that believes, that goes, that grows, the church that lives legacy and builds what's next. This is Conquerors for Christ Church, Tanawan City. Hello there. Welcome to Conquerors Tanawan City. We are more than just a building. We are a family, a community, a place where faith comes alive. It is where we encounter God, grow in faith, and build meaningful relationships. It is a place of hope, healing, and purpose. Our vision is to win souls and make disciples. We have one purpose, and that is to love God and to love people. Our goal is to make every believer a leader of leaders. And our cause is nation transformation. Church is more than just Sundays. It's for every day of our lives. Through small groups and mentorship, we guide you in your spiritual growth, equipping you to shine for Jesus in your campus, workplace, and every community. Come and be part of our growing family in Christ. A family that loves faith that grows, in a mission that matters. Friends, it's gonna be good. Welcome to our church.
Praise God. Palapakan po natin si Lord. Amen. Come on. Hallelujah. Good morning, everyone. Welcome to church. Come on, gather now. Hallelujah. Amen. Come on and shout, Jesus. Amen. Good morning po sa bawat isa. Welcome to church. Amen. Palapakan po natin si Lord. May isang pa. Amen. So, come on. Hallelujah. Pwede po ba nating batiin yung ating katabi? Sabihin mo, uy, masaya akong nandito ka. Yan. Alright. Praise God. Welcome po sa bawat isa. Alright. Welcome to church. Amen po. Magandang umaga. Welcome to Conquerors for Christ Church, Tanawan City. Amen po ba? Our vision is to win souls and make disciples. Our purpose is to love God and to love people. You are in the right place. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, nasa tamang lugar ka. Yan. Amen. And I believe it will be even much better kung tayo po'y lilibot. Okay po ba yun? Amen? Hanap tayo ng 10 tao na hindi mo pa ganun kakilala at batiin po natin sila, sabihin po natin, good morning, masaya akong nandito ka. Come on, libot po tayo. Amen? I want to see everyone getting out of their seats. Amen? And greeting one another. Come on, hallelujah. Good morning, everyone. Welcome. Good morning. You are in the right place. God is good. Good morning, everyone. Welcome to church. Good morning. Come on, batiin natin especially yung mga VIP natin. Hallelujah. For those who are first time today, welcome po. Amen. You are indeed in the right place. Amen po ba? Salamat po sa mga nag-imbita. Salamat sa mga nagbahagi. Amen. Praise the Lord. Good morning. Minsan pa, batiin mo yung katabi mo, nag-makeup yan. Alright? Naligo yan. Hindi ko lang sure ha. Alright, so, anyway, kidding aside, batiin mo, lalaki man yan o babae, sabihin mo, ulitin mo, with feelings, kamayan mo, ngitian mo, sabihin mo, masaya akong nandito ka. Yeah. Amen. For those who are first time today, again, maraming salamat. I believe this is God's perfect will. Amen po, that you are here today, you know? You know what, sa Panginoon po, wala pong nagkataon lang. Amen. One thing that I believe, amen, is that sa Diyos walang nagkataon lang. You know? Lagi pong may mabuting layunin ang Diyos sa lahat ng bagay. Amen? Pwede pumunta ka dito nang ikay pagod, may pinagdadaanan, may sakit, karamdaman, may dalangin ko, kung ano man. But one thing for sure, God is good all the time. And all the time, God is good. Mabuti po ang Panginoon. Tayo po yung manalangin sa oras pong ito. Amen po ba? Before we praise and worship the Lord. Hallelujah. Pikit po tayo. Lift up our hands if we are able. Let us pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning, God. We just want to praise you. We just want to sing hallelujah, hallelujah to the highest, O Lord. Knowing that you are always good and that you are always with us, O God. Salamat, Panginoon, sa araw pong ito. We know, Lord, that in spite and despite of all things, you are always good. And at all the time, you are always good. Salamat, Panginoon, sa oras pong ito. Buhay po at taimtim at inam po sa aming puso ang lahat ng papurit pasasalamat sapagkat ramdam po namin ang iyong katampatan noon, ngayon at magpakailanman. Salamat, Panginoon. Sa oras na ito, kami di po'y humingi ng tawad sa mga bagay na aming nagawa. Naisip man lamang po na laban na taliwas sa iyong kalooban. At hayaan mo po at loobin mo, Ama, na sa aming kalagitnaan ay iparanas mo at maranasan ka ng bawat isa. Bumaba ang iyong banal na spirito. Bless, minister individually sa buhay ng bawat isa. Wala pong lalabas ng bulwagang ito na hindi pinagpala, pinagaling, pinalakas, O Lord. Sa araw na ito, we declare your miracle, Lord God. We declare, Lord God, in Jesus' name, faith that can move mountains this morning, Lord God. This morning and this day, we declare, Lord God, new life, Lord God. Binago at pinagpalang buhay, O Diyos, na galing sa iyo at nagbubuhat lamang. Salamat, Panginoon, lagakan mo at laanan mo at pagkalooban mo ng kagalakan, kapayapaan, kalakasan, pananampalataya ang puso't isip po ng bawat isa. Father, we worship you, Lord. We love you. Hallelujah. Nais po naming magpahinga, Lord God, sa iyong presensya habang kami umaawit, sumasamba, sumasayaw sa iyong presensya, O Diyos, ang kapayapaan, ang kalakasan, ang karagdagan, malawig at mas mataas pang pananampalataya ang aming pong maranasan sa araw na ito, Ama. Lord, salamat, Panginoon. Lahat po ng ito ay aming dalangin sa pinakamakapangyarihang pong ngalan ng iyong anak na si Jesus. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Amen. Come on, let's do a quick warm up.
Amen po ba? Can we do that? Come on, clap your hands. Hey! Shout, Jesus! 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 Now shout! Jesus! Jesus! Then on three, sabay-sabay po tayong tatalon. Come on, clap your hands. Hey! And one! Come on, conquerors! Hey! One, two, three! Come on, Jesus! 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 I believe you're all ready and excited. Come on, let's give it praise. Come on, clap hands. Hey. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Never before have I felt so alive. Come on, church, we sing. Never before have I thought I could fly. Never before have I ever been so free. Hallelujah. Speaking with you now, I begin to see. Come on, together we sing. That your presence overwhelms me. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. He's on fire. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Hallelujah. We praise you, Lord. Come on, we sing. Never before have I felt so alive. Come on, church, louder now, you sing. Never before have I thought I could fly. Thank you, Jesus. Never before have I ever been so free. Hallelujah. Speaking with you now, I begin to see. Hallelujah. That your presence, come on, church, overwhelms me. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Come on, louder now, we sing. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Hallelujah. Come on, clap your hands and shout praise to Him. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Kami po'y pinalaya na. Hallelujah. We praise you, Lord. Come on, we sing. We're jumping, shouting, dancing, spinning, sing. Come on, you sing. There's freedom. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. Come on, lift up your hands and sing. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. We sing. There's freedom. Hey. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There's freedom. 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 We're jumping, shouting, dancing, spinning.
We're jumping, shouting, dancing, spinning. Salamat, Panginoon. There's Hallelujah, we freedom. sing. We're jumping, shouting, dancing. Can we sing this spinning, louder now? Come on. singing. There's freedom. We're jumping, shouting, dancing, spinning, 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 singing. There's Come on, we sing. freedom. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my Church, we hands. sing. Because of you, I can sing. Thank you, Jesus. I am free. Because of you, Because of you, I can dance. Because of you, Salamat, I lift Panginoon. my hands. Thank you, God, for Because this of you, freedom. I can Hallelujah. sing. I am Come on, be so free. far. Because of you. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Come on and shout your praise to Him. Hallelujah. Because of you. Because of you, Jesus. Hallelujah. Come on and shout your praise if you are grateful. Hallelujah. That God is good. Hallelujah. Come on, if you believe that God is with us. Thank you, Lord. Wala hanggang papuri, pagsamba at pagluwalhati. Lord God, thank you, God. Where the Spirit of your Lord is, there is freedom indeed, Lord. Where the Spirit of yours, there is freedom indeed, oh God. Hallelujah, Lord. This morning, Lord, we just want to be grateful of all the things that you have done. We just want to sing hallelujah. Thank you, Jesus. We want to remember your love, the faithfulness of you on the cross, Lord God, of you, oh Lord, 2,000 years ago. And even for the rest of our lives and for the things that you have done. Na kung madalas man po't minsan na hindi kami karapat-dapat, yet Lord, you have freely given it, Lord God. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. You says into your word in John chapter 8, verse 32, Lord, we shall know the truth, and the truth shall set us free. Salamat, Panginoon, sa kalayaang hatid mo't buhat sa amin. Lord, hindi po namin lubos akalain that we are here today, Lord God. We are still here today, Lord, serving you, praising you, Lord. Hindi po namin sukat akalain, O Diyos. That time will come that we will know you, Lord. Aming isusuko ang aming buhay, na amin pong isosurrender, hallelujah, ang lahat ng aming mga nais, Lord God, at amin pong ipamumuhay na ang iyong kaloob at mga salita. Salamat, Panginoon, that we are free, Lord God, to sing, to dance, to serve you, Lord, to love people, to win souls and make disciples, God. Salamat po. You are indeed, O Lord. Jesus is Lord. You are whom we need, Lord God. Day by day, in every step of the way, Jesus, Jesus is your name. Hallelujah, Lord. Pwede po ba natin itaas ng pinakamataas ng ating mga kamay sa umaga pong ito? And just worship the Lord. Just close your eyes. Just feel the presence and the love of God. And say, Lord, I need you. It is you whom I came for, Lord God. It is you, Lord God, the reason for my existence. It is you, Lord, the reason I wake up every morning. It is you, Lord, that I need every step of the way, Lord God. It is you, Jesus, your Spirit, your word. Hallelujah. Jesus. Come on, just lift up your hands. Just worship Him freely this morning. Jesus. We worship you, Lord. Jesus.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. You says into your word in Romans chapter 10, verse 13, that anyone who calls upon the name of you will be saved, Lord. Anyone who calls upon the name of the Lord will be saved. We call upon your name, Jesus. We call upon your name, Jesus. The Kings of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and Omega. Call upon your name, Jesus. Jesus. Just want to speak Jesus. We just want to speak Jesus. 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 I need you, Lord. I need you, Jesus. Jesus. Song in the night, and Jesus, I need you in every moment. I need you. Hear now this grace born heart sing out your praise forever. Find the weak and contrite heart, shoulder his burden, and carry it into the light. Come on, church, we sing. And Jesus, I need you in every moment. Jesus,
church, we sing. I need Hallelujah. every moment. Every moment, Jesus. I need Oh, hear now this graceful heart sing out your praise for sing Jesus. And Jesus, I need you every moment. I need you. Now this graceful heart sing out your praise. Remember, come on, church, we sing. remember mercy. Christ before me, Christ be your loving kindness, your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Come on, we sing. Remember mercy. Christ before me, Christ behind you, oh God, has never failed me. Christ before me, Christ behind me. And Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Sing Jesus. We need you, Lord. Today and yesterday, for the rest of our lives. Now this graceful heart sing out your praise forever. Remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Sing Jesus. And Jesus. Come on, church, we sing. I need you every moment. Only you, Jesus. More of you, less and less today. Need you Oh. here now. This graceful heart sing out your praise. The last time, with all your heart, sing Jesus, sing Jesus. And Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Oh. Raise up your hands. Worship the Lord. Hallelujah. Say thank you, Lord. Hallelujah. Pwede bang buksan natin ating mga labi? Say thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come on, kaya ka naparito para sumamba sa Panginoon. Say hallelujah. Hallelujah. Worship the Lord. Come on. Hallelujah. Huwag mong itikom ang bibig mo. Buksan mo. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi mo, hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah. Come on. Say to the Lord, pinupuri ka namin. Hallelujah. To the King of Kings, to the Lord of Lords. Hallelujah. Buksan mo ang iyong labi. May problema, may pagsubok. Open your mouth. Worship the Lord. Praise the Lord. Come on. Hallelujah. Sa
Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Worship the King. Worship the Lord. We praise you, Lord. Thank you, Lord. Pwede ba magsambit ka ng pasasalamat sa Panginoon? Lahat ng biyayang tinanggap mo, pagpapala, sambitin mo ang mga pasasalamat sa Diyos sa umagang ito. Kaya ka narito para sumamba. Come on, hallelujah. Worship the Lord, your King. Maraming dapat ipagpasalamat sa Diyos. Hallelujah. Ang kagalingan, kalakasan, buhay, hininga ay buhat sa Diyos. Come on, sabi mo, salamat sa Diyos. Salamat po sa lahat, pagkain, inumin, hallelujah, mga kaibigan, trabaho. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ika'y dakila. Ikaw ay tapat sa buhay namin. Sa umagang ito, Panginoon, puspusin mo ang iyong mga anak. Maranasan ang pagdaloy ng iyong presensya sa lugar na to, Panginoon. Thank you, Lord God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Pwede bang palakpakan natin ng malakas si Lord? Before we pray, amen, before we pray, set your mind for this. I'm here to worship the Lord. Amen. Set your mind for this. I'm here to honor the Lord. Amen. So that's why you need to open your mouth and you need to praise the Lord. Kasi this is just only one of the vehicle to honor the Lord, to confess the Lord. Although maraming paraan, pero ang pinaka alam natin ay ang salitain, ang papuri at pasasalamat sa Diyos. Amen. Kaya use it to glorify the Lord. Say, thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Amen. Psalms 92, amen. Napakaganda pong verse na to. Tandaan niyo po ito. And then, so that you may open your eyes today. Amen. Ano ang mangyayari sa akin if I'll continually worshiping the Lord in His temple? Sabi po ng Psalms 92, verse 12, the righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon. Amen. The righteous will flourish. Amen. Mamumukad ka daw. Sabi niya gano'n. Ang matuwid ay mamumukadkad katulad ng isang palma. Puno ng palma. Sabi niya gano'n. And then, siya'y lalago katulad ng puno ng cedar sa Lebanon. Amen. What's the sign for this? Palm is a sign of growth and Lebanon is a sign of growth also and progress. Amen. Kaya, if we are continually exercising righteousness, we will grow. Amen. We will grow, we will flourish in the Lord. Verse 13. Planted, how can we grow? How can we flourish? Planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Patuloy na lalago. Amen. Magbubunga. Kung pag sinabing planted, ibig sabihin, hindi paiba-iba, hindi papalit-palit. Amen. Nakatanim kahit anong season ng buhay. Amen. Mananatili sapagkat naniniwala ako at naniniwala tayong lahat, amen, that God, amen, encountered us in this place. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Amen. Ako po, marami na hong patotoo how God moves. Amen. Miraculously. Amen. Hindi dahil sa pangalan ng simbahan, kundi remember those people who tried to invite you, to walk with you, even in difficult times. Amen. Ibig sabihin, narito ka, ginamit yan ng Panginoon para din lumago ka. So, hindi dapat makita mo din na yung kasama mo sa simbahan ay pagpapala din naman sa iyo. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Sabi ng verse 14, tingnan nyo po, ang ganda ng sabi ng verse 14. Sabi niya ng verse 14, they will bear fruit even, sabi sa isang translation, even in old age. Di ka sabi natin, ay ba't mo pinatay ang punong yan? Ala, matanda na, hindi na mumunga. Kaliliit na ng bunga. Di ba ganun po? Pero tayo, hindi. Sabi ng salita ng Diyos, kung patuloy tayong lumalago, amen, at itinanim, amen, sa court ni Lord, sa temple ni Lord, sa kanyang presensya, kahit daw matanda na, amen, patuloy pa rin magbubunga. Amen.
Mga kapatid, ito ang good news. Hindi bungang araw yan, kundi bunga, ibig sabihin, fruit of the Holy Spirit, yung manifestation ng iyong pagtanggap sa Panginoon, yung hinihingi mo mga pagpapala, blessing, amen, kusayang dumarating, kusang nakikita sapagkat you are connected, you are planted in the temple of the Lord. At ito ang pinakamaganda. Tingnan niyo mabuti. Sabi niya, they will stay fresh and green. Amen? Pakitingnan ang katabi mo. Amen? Look na look. Amen? Smell na smell na fresh na fresh. Amen? Alam niyo ba kung ano yung salitang stay? Amen? Stay fresh. Sabi niya gano'n. Ibig sabihin, kahit anong nangyayari sa environment, stay fresh pa rin. Amen? Pakibati ang katabi mo, sabihin mo na lang, fresh na fresh. Yan. Amen? Sino po dito yung totoong tumanggap sa Panginoon? Compare mo yung luma mong litrato. Amen? Mag-throwback ka, amen, sa lumang picture mo noon, tapos ngayong nakilala mo na si Lord, sasabihin mo talaga, stay fresh talaga kay Lord. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Totoo po yan. Bakit po? Amen? Umalis na kasi ang masamang espiritu sa iyo. Amen? Yung nang-aalipin sa iyo. Amen? Alam nyo ba? Amen? Share ko lang ng maikli. Amen? Simula December, amen, I feel something na hindi okay. Amen? Siyempre, hindi lang ako nagpapahalata. Pero na-observe yun ng mga malapit sa akin. I'm not okay. I'm standing. Sometimes, nararamdaman ko para akong kinukuha ng upuan pag nakaupo. Amen? So, I feel, hindi ako okay. Alam niyo po yun? But you know, may time na bigla na akong umiiyak. Amen? Nung December, bago magtapos yung pagpasok ng January. Sabi ng asawa ko, ano nangyari sa iyo? Sabi ko, alam niyo yun, ang tao pala pag naramdaman mo na parang kukunin ka na ni Lord. Amen? Lalo na nandun ka sa peak ng mga ministry mo, ginagawa mo. Amen? Ang hirap tanggapin. But you know, this is one thing that is sustained. Amen? Isang bagay na nag-sustain. We need to always remember the Word of God. Amen? Sabi ko, Lord, you are good. Lagi ko sinasabi yung bawat araw, bawat sandali na may pumapasok na mali sa isip ko, God is good, God is good. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos. Amen. At salamat sa Diyos, laging sa Panginoon, pag kinlaim natin, may kagalingan, amen, may kaayusan, amen, amen, amen ba doon? May pagpapala, may magandang resulta, lahat ng bagay, walang naglilingkod sa Diyos, amen, na inihuhuli ng Panginoon. Tantanan mo lagi yan. Salamat sa Panginoon, amen. Mukhang hindi pa naman ako magre-retired. Amen. So, glory to God for this. And I see it that God is great. Amen. God is working. Amen. Naniniwala ako, ganun din po. Kasi alam mo ang tao, pagka nararamdaman mo na, hindi mo naman dati nararamdaman yon, tapos nararamdaman mo na ngayon, sari-saring sasabihin sa'yo ng kaaway. Amen. Kaya kayo, wag kayong manood ng mga sakit-sakit sa Facebook, ang pinagmumula ng ganito. Pag may kaunting pumula sa mata mo, nang parang ganyan. Please lang po, do not watch that kind of kahit sa tingin nyo yung mga informasyon niyan para sa inyo, you are not a doctor. Amen? Kung may naramdaman, consult a doctor. Pray first and consult the doctor. Amen? Pero yung sabihin mo na, manunood kayo ng mga ganun, please lang, stop it. Amen? All you need to do is to know the Word of God, make it deeper to you. Amen? Kasi ito yung makaka-enlight sa iyo in times of difficulties. Amen? In times of hardship, only the Word of God can sustain you and make you fresh. Amen po ba doon? Amen. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Glory to God. Sa araw pong ito, amen, uulitin ko, you're here to honor and to worship the Lord. Amen. Taas po natin ating kamay. Let's honor the Lord. Amen. Kapag nakataas ang kamay, it means that you're surrendering everything to you. Panginoon, binababa namin lahat naming alam, lahat naming lakas, lahat naming kakayanan, we lay it down at your feet. We lay it down, Lord God, all of our pride, ay mga bagay na ipinagmamalaki namin, binababa namin sa iyong paanan. Sa umagang ito, tingnan mo po kami, Panginoon, alam po namin na kami hubad at lantad sa iyong harapan. Nagsipa pa siyasat sa aming mga puso at sinasabi na, apart from you, we can do nothing. And we lay down everything to you. Sa umagang ito, binubuksan namin ang aming isip, ang aming puso, ang aming spiritual understanding.
Lord, we want to get our part, our portion sa iyong mga salita upang mag-sustain ito ng kalakasan, kasiglahan, matuwid na buhay, katuwiran, Lord God, sa aming mga nilalakarang ito. And today, Lord, we honor you in this place. Wala po kami pwedeng ipagmalaki maliban sa sabihin na ikaw po ang aming Diyos. Ikaw ang aming tapat na Diyos. You are faithful all the time. You are good all the time. You never change. Salamat po, and surround this place, Lord God, by your presence. We apply your blood and we resist all the interruption of the enemy in the name of Jesus. Kahit first timer, naway ma-encounter ka nila sa araw na to. Makapagbago ng buhay, makita na ikaw lamang sa buhay na ito. Panginoon, kung may sakit ay gumaling at ang may mga problema at suliranin, makatagpo ka, Panginoon, sapagkat ikaw ang tugon sa lahat. Salamat, Lord, even your speaker today, naway ma-encounter ka rin niya sa araw na to. Marinig niya, tinig mo upang ang masabi niya, isalita mo at hindi opinion. In the name of Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Our topic for today is magliwanag ka. Sabi mo sa katabi mo, magliwanag ka. Yan, magliwanag ka. Okay? Hashtag serve the purpose. No, let me, tawag dito, nais ko pong pasimulan sa ganito. Sabi po ni Alan Bloom, sabi niya, education is the movement from darkness to the light. Ano po? Education is the movement from darkness to light. Di ba po, every time that we learn something new, ano po, may natututunan tayong mga bagong bagay, ano po, di ba po na-enlighten tayo? Amen. Parang na-excite tayo, ay ganun pala yun. Ano po, na dati akala mo tama yun, pero nung habang natututunan mo ang isang bagay, na-excite ka, ay tama pala, ay ganito pala, tapos nakikita mo na gusto mong mangyari yun sa buhay mo. Ano po, so, tawag po sa education po, in the 21st century teaching, ano po, sa mga nagti-teacher po dyan, ano po, di ba po merong 4 pillars of learning, wherein nag-aaral ka in order for you to learn to do, learn to know first, para matutunan yung mga knowledge, yung mga, kumbaga yung theories, kumbaga doon sa pinag-aaralan mo. And then, the next step is learning to do. Lahat ng natutunan mo na ngayon, you try to apply it. Ano po? And then the third one is live together. Ano po, yung mga values, and then yung mga principles na natutunan mo, ay ginagamit mo yon hindi lang sa sarili mo, kundi ina-apply mo na din in terms of communicating, socializing with other people. And then last one is live to be. Live to be means ina-apply mo na sarili mo. Kumbaga ay nakikita na, ikaw na iyon. Amen. Yung lahat ng natutunan mo, na nagiging self-reliant ka, kumbaga ay, yung mga lahat ng natutunan mo, na ginagawa mo, no, nagiging ikaw na yon, nai-embody mo na, no. Likewise, when we come to know the Lord Jesus, nung una, alam lang natin siya, no, that He is our Lord and Savior, that we need to share His Word, and then dun tayo sa second level, we try to to do the word of the Lord in our lives. And then the third one is we try to disciple other people by sharing His word. Amen? And then the last one is lahat yung makita sa buhay natin yung bunga ng banal na spirito sa buhay natin. Amen. Yung makikita na ikaw ay anak ng Diyos. You live in righteousness, in His holiness. Amen. You become His son and daughter. That is, yun yung nais natin or dapat makita natin. Ano po? So, magliwanag ka. Sabi mo sa katabi mo, magliwanag ka.
Okay? So serve the purpose. Hashtag serve the purpose. I would like to read our text for today, and it can be found in Mark chapter 4, verse 21 to 25. Babasahin ko po sa Tagalog. Ano po? Marcos, Kapitulo 4, versikulo 21 hanggang 25. Tama ba? Yan. So, basahin ko po. Sabi nga dito, nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita. Sinabi niya, sinisindahan ba ang ilawan upang itago sa ilalim ng takalan o kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi ba't hindi ba't kapag nasindihan na ay inilalagay ito sa talagang patungan ng ilaw? Amen. Walang nagtatagong di malalantad at walang lihim na di mabubunyag. Makinig ang may pandinig. Kalabitin mo ang katabi mo, sabi mo, makinig ang may pandinig. Yan. Hawakan ng tenga, sabi mo, makinig. Sino may tenga? Yan, lahat tayo may tenga. Ano po? Makinig ang may pandinig. Idinugtong pa niya, unawain ninyong mabuti. Sabi mo uli sa katabi mo, unawain mo. Yan. Unawain mo mabuti ang iyong naririnig. Ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo at higit pa roon. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakauting nasa kanya ay kukunin pa. Let me give you the background of this story. Ang nauna pong mga verses po dito ay patungkol po dun sa yung parable of sowing the seed. Yan po yung unang po yun. Yung i-share ang salita ng Panginoon sa mga batuhan, natanim sa may batuhan, sa may dawagan, sa may tabi ng daan. And then yung huli doon sa matabang lupa. And ito pong chapter, itong verses na to ay patungkol po doon sa panghuling sitwasyon na yung natanim sa matabang lupa. Yung salita ng Panginoon na natanim sa matabang puso, sa puso na bukas, handang magpaayos, handang kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay. Ito po yon. Karugtong po nito. And then, nung tinitignan ko siya, pagkatapos uli nito, binanggit uli yung paliwanag uli sa talinhaga, nung sa paghahasik. Makikita natin yung importance ng word ng Lord in enlightenment, in bringing right direction sa buhay ng bawat isa. So, today, God wants us na magliwanag tayo. For we know, nabanggit na rin ng pastor nung nakaraan yung Psalms 119, 105, verse 105, wherein sinabi doon, your word is a lamp unto our feet, and a light unto our path. So, we need the word of the Lord para makita natin every day of our lives, saan po ang direksyon ng buhay natin, saan pa ng Lord nang nais na dalhin pa po tayo. God wants us to serve our purpose, the purpose of God's word in us. Ulitin ko po. Nais po ng Lord na gawin natin yung purpose ng salita ng Panginoon sa buhay natin. Every time that we read His Word through our devotions, in our personal devotion, di ba po may mga bagay na nangungusap ang Panginoon sa ating buhay. And God is giving you His purpose to you every day. And God wants us to serve its purpose. Anong ibig sabihin nun? Nais ng Lord na gawin natin iyon sa ating buhay. Amen. At ipamuhay natin ang kanyang salita sa bawat araw natin dito sa mundong ito. Palakpakan po natin ng Panginoon. Serve our purpose. Ano nga pong ang purpose natin? To love God and to love people. Amen. So we need to serve our purpose. Amen. And how can we love God and how can we love people? If we are not reading His Word, if we are not being guided by His Word, if we are not asking His presence to guide us every day,
we cannot love Him. We cannot serve we cannot love Him. We cannot love other people kasi walang guidance sa atin. So today, sabihin mo sa sarili mo, no, magliliwanag ako ngayon. Amen. So this is about a personal no. Okay? This is kasi gusto natin maliwanag ang 2026. Pero hindi magliliwanag 'yon. No. Kung tayo mismo hindi pa ayos. Amen. So let us talk about ourselves today, no. So today, no, may 2 puntos lang po akong gustong i-share sa bawat isa para po tayo magliwanag. According to Mark chapter 4, verses 21 to 25. Ano po? Magliwanag ka. First is that, dapat alam natin ang tamang posisyon. Tamang posisyon. Ano po? Position ourselves where God's light will shine through us. Ano po? Let us position ourselves wherein kung saan matatanyag, mahahayag ang Panginoon sa ating buhay. Makikita na tayo'y binago na ng Panginoon at tayo'y sa Kanya. Amen. Position ourselves. Ano po? So, balikan po natin yung kanina. No, sabi niya kanina, sa Mark chapter 4, verse 21 to 23, sabi niya, nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita. Sinabi niya, sinisindihan ba ang ilawan upang itago sa ilalim ng takalan? O kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi ba't kapag nasindihan na, ay inilalagay ito sa talagang patungan ng ilaw? So, we as His children, we should know where should we position ourselves. Amen. Tuloy natin, walang nagtatagong di malalantad at walang lihim na di mabubunyag. Makinig ay may pandinig. Ano po? So, position ourselves where God's light will shine through us. No, sa pamamagitan ng buhay natin, mahahayag ang Panginoong Jesus. Amen. Ano po? Let Jesus, let His Word, ano po? Si Jesus, hayaan natin si Jesus at ang kanyang mga salita, no, ang dapat nangingibabaw sa ating buhay. Amen. So that His light will shine down through us. Amen. And we will see what are the things in our lives that needs to be fixed. Amen. No, siguro kung itong ilaw na ito ay nasa baba, no, hindi nyo naman masyado akong maaaninaw. Ang mas makikita nyo ay ang baba. Ano po? Tama po. Pero, ang galing ng Lord kasi He placed the light sa taas. Kasi we cannot see everything, everywhere, no, kung ito'y nakalagay sa baba. Ano po? So, kaya ganun din sa ating buhay. Dapat ang salita ng Panginoon, we seek it first. No, we seek His presence first in our lives. Amen. Above anything else. Ano? At kapag ginawa natin yon, makikita natin ano yung mga bagay sa buhay natin na dapat pang ayusin. Ano po? Ano po? Kung halimbawa, patay ang mga ilaw na yan, no, at nasa baba, no, hindi natin makikita, halimbawa, may puno palang malaki dyan, naglalakad ka. O may pader pala dyan, dahil nandito sa babang ilaw, no, hindi natin maiiwasan. Amen. So, ganun din sa buhay natin. Ano po? Kapag we meditate His Word every day, ano po? We can see what are the things na dapat pang ayusin sa buhay natin. Ano po? Sabi po sa James chapter 1, Santiago 1:23 to 25. James chapter 1 verse 23 to 25. Sabi po, sapagkat ang nakikinig ng salita ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang tumitingin sa salamin. At pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at kinakalimutan ng kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusan
kautusang ganap ang nagpapalaya sa tao na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Amen. Laging nasa taas kasi yun dapat ang lagi nating makita. Amen. Ulitin ko. Bakit kailangan natin ng salita ng Panginoon? Si Jesus, ang Diyos, ang nangunguna sa atin. Amen. Kasi para makita natin, yung mga bagay na dapat pang ayusin, at katulad ng sinabi dito, kapag nakita natin yung mga bagay na dapat ayusin sa buhay natin, wag natin siyang bastang baliwalain na, ay oo, tinanggap mo na ganun ka, tapos tinalikuran mo at nagpatuloy ka sa paggawa ng hindi tama. So once that God is leading us to the right path of our lives, may mga bagay na makikita tayo sa buhay natin na mali pala yun, akala ko tama yun sa buhay ko. Akala ko tama lang na sumagot sa magulang. Pero nung nabasa ko yung Ephesians chapter 6, hindi pala ganon. Dapat ino-honor ko palang magulang ko. Amen. Hindi pala dapat magtanim ng sama ng loob, ng galit. Amen. Kasi sabi sa Psalms, sa Proverbs, ito'y nakakasira ng lakas. Nagka-crush ng buto. Kumbaga, nawawalan ka ng lakas. Ano pa po? At nakita mong sarili mong hindi ka pa rin marunong magpatawad. Pero sinabi ng Panginoon, magpatawad ka. Ano po? Pag nabasa mo ito, wag lang tayong nakita natin yung sarili natin na ganun nga ang sitwasyon natin. Pero kapag nakita natin uli yung taong yon, nagagalit pa rin tayo. Although it's a process, but panghawakan natin yung salita ng Panginoon na, Lord, tulungan mo ako, ito na po uli. Tama po, may mga pagkakataong ganun eh. Pero may word ka ng Lord na, magpatawad ka. Ilang beses? 70 times 7. Paano yung Lord? Araw-araw na nang ginagawa ko nito ng mali. Pero sinabi ng Lord, no. Because God wants us. Ang sabi ng Lord, huwag mo hayaang tumigas ang puso mo. At kapag nag-ipon ka ng gano'n, ng galit sa puso mo, tigas nga ang puso mo hanggang wala ka nang maramdaman. But God doesn't want you to be like that. God wants you to be free. Amen. Gusto niyan, Lord, palayain ka at maranasan mo yung kagalakang buhat sa Panginoon. Amen. So once that we hear His word, amen, huwag natin patigasin ang puso natin. Huwag nang nakita natin, there are top priorities that, Lord, I want to follow your word because I want to give honor to your name. I want to give glory to your name. Kahit gaano ba kahirap yan, Lord. Pero Lord, ikaw ang mauna sa akin. Amen. Tamang posisyon. Amen. You position yourselves. Kapag ginawa natin yon, magliliwanag ang Panginoon sa buhay natin. Amen. Kung mayroon mang sikreto, kasi sabi niya kanina doon sa binasa natin kanina, ang ilaw hindi dapat itinatago. Hindi siya inilalagay sa takalan, ang sabi niya. Yung takalan pala, ang ibig sabihin niya yung parang banga na kayang maglaman ng 20 gallons of water. Siguro napakalaki nun, hindi mo pwede siyang ilagay doon, tinago mo lang o sa ilalim ng higaan. Yung sabi niya ganon. So, let us be reminded, kung mayroon mang sikretong hindi dapat itago, hindi dapat itago. Di ba merong pagkakataon na pag sinabi ng kaibigan mo, uy, sikreto lang natin ito, wag mo itatag, wag mong sasabihin sa iba. Pero wag ka, na-i-share na yan sa iba. Tayo-tayo lang ha. Tayo-tayo lang. Pero yung tayo-tayo lang, meron bang ibang tayo-tayo lang? No.
Yun nga hindi magandang na ibo-broadcast eh. Pero ito, bakit yung salita ng Panginoon, no, yung faith natin sa Panginoon, dapat hindi natin itago. Ano po, kung mayroon mang sikretong hindi dapat itago, iyon ay ang salita ng Diyos na siyang patuloy na bumabago, amen, at nag-aayos ng ating buhay. Amen. Sino dito yung na-encounter mo ang Lord tapos you hear His word? No, nakita mo unti-unti nagbabago ang buhay mo. Nagkaroon ng transformation ng isip mo, ang direksyon mo sa buhay. Amen. Hindi dapat tinatago ang salita ng Panginoon. Hindi dapat tinatago ang pananampalataya natin sa Panginoon. Amen. Amen. Sabi niya dito, hindi dapat tinatago, no. Kasi tayo'y nakakilala na sa Panginoon. What will happen if we continue to keep it inside? Tayo-tayo lang. Akin lang. No. I imagine, no. Sabi pala, kapag inilagay mo ang isang ilawan, yung open flame, kumbaga kandila, tapos may apoy, inilagay mo sa isang enclosed na lugar, no. For some moments, magliliwanag pa yan kasi meron pang air. May reserve air pa dun sa loob ng container. But once na na-consume na yon, mamamatay na yung apoy. Amen. Amen. Ganon din sa atin. If we keep it to ourselves and do not cultivate it, amen, there will come a time na akala mo malakas ka pa, pero ang totoo, malayo ka na sa Panginoon. Ang totoo, mahina ng pananampalataya mo sa Panginoon. Ang totoo, dying ka na. So what is ang tawag dito? Anong dapat nating gawin? Huwag nating itago ang ating pananampalataya sa Panginoon. The more that God should be lifted high in our lives. Amen. Si Lord ang nahahayag at nakikita sa ating buhay. Ang patuloy na binabagong buhay ng Panginoon ang mahayag sa ating buhay. At patuloy ka mag-aapoy niyan, kapatid, kapag ginawa natin iyan. Amen. Amen. Sabi po sa Psalms 100, awit, 119, verse 130. Binakita mo ba kanina, anak, yung yung illustration, nakalimutan ko. No, Psalms 119, verse 130. No, sabi niya po dito, ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Sabi mo, tanglaw. Nagbibigay dunong sa wala pang karanasan. Amen. Amen. Nagbibigay dunong sa wala pang karanasan. Kung hindi mo pa nakikilala ang Panginoon sa buhay mo, ano lang kailangan mo? Go into His light. Seek Him. Amen. Seek, ang tawag ito, mauhaw ka, magutom ka sa salita ng Panginoon. Seek His presence, and then God will show Himself to you. Magpapakilala siya para sa iyo. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Kapag itinago o inilihim natin ng sa iba kung sino talaga tayo, na po, unti-unting namamatay ang init ng ating pag-ibig sa Panginoon hanggang sa hindi na natin ginagawa ang Kanyang salita. Ano po? So today, no, huwag nating itago ang ating pananampalataya sa Panginoon. Huwag nating itago ang salita ng Panginoon. Hindi lang itago sa ating puso. Kasi sabi ng Lord, di ba, i-keep natin ang word niya sa ating puso. Not just keep it, but rather share it also to other people and apply it also in our lives. Ano po? Ang apoy upang patuloy na magliwanag, dapat ito ay nasa tamang lugar na mataas at may supply ng sapat na hangin. Amen. Gusto mong magpatuloy na lumago sa pananampalataya sa Panginoon? Gusto mong maging matatag
sa pagharap sa hamon ng buhay? Gusto mo ba na patuloy na mahayag, makita ang Panginoong Jesus sa buhay natin? Amen. Go to His place. Enter His courts with thanksgiving in our hearts and His courts with praise. Lumapit ka lagi sa Panginoon. No? Sabi sa isang verse, no, sa Psalms na, huwag kang bababa sa hill ng Lord. No? Lumapit ka with pure and contrite heart. Yun ang nais ng Lord eh. As you ascend, as you seek His presence, parang ikaw yung nag-hike papunta sa isang bundok. No, di ba? Kung gusto, yung iba kaya namumundok kasi gusto nila ng peace and serenity. Tama po? So, ganun din sa atin. If we want peace, security, no, kapayapaan ng puso't isipan, you go to the mountain of the Lord. Saan po wala namang pong bundok dito? Hindi. Pumunta ka sa kwarto mo. Kasi baka pilosopuhin niyo ako eh. Wala namang pong bundok dito. Pupunta pa po ako. Hindi naman. You go to your room, lock it, no, and then pray. Seek His presence. Amen. Seek His presence. Ask. Seek, knock. Ano sabi sa Matthew chapter 5? Pag kumatok ka, mananatili ba yung sara kapag kumakatok ka sa pinto? At si Lord ang sinisik mo? Hindi, pagbubuksan ka ng Panginoon. Amen. So today, to keep the fire burning. Gusto mong magpatuloy na mag-apoy ang pananampalataya mo sa Panginoon. Gusto mong lumago sa pananampalataya mo sa Panginoon. Gusto mong makilala mo pa siya sa buhay mo. Gusto mong maging ikaw mismo kung ano yung nais ng Lord sa buhay mo. Seek His presence. Amen. Keep the fire burning by positioning yourself at the right place. Amen. Hindi ka lalago sa ibang lugar. Hindi ka lalago sa Facebook. Hindi ka lalago sa Twitter, sa Instagram. Amen. Or sa kung ano pa mang self-help. All we need to do is seek the Lord, ask for His Word, open your Bible. Open your Bible. And God will talk to you. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. That is the proper positioning. Tamang posisyon. Amen. Natutuwa po ako isang araw, may shinare si Sister Melanie sa namin. And then may nakita akong isang doon din na may nag-share, no? Na dati gantong kanyang, hindi ko alam yung word na yun eh. Sabi ko, ano ba tong word na to? Pero ngayon, ito na ang kanyang ginagawa. No? They are positioning themselves to the right place. Amen. Kung saan siya lalago, mag-grow. No, may isa naman na bago pa lang pero hindi siya natakot mag-share ng word ng Lord. Positioning yourself at the right position. And even to those na nauna na dito na ganun din, may ganun din pangyayari sa buhay niya. No, nung nagsisimula siya, talagang mainit na mainit. Pero God wants us as we grow older, no, yung fire, yung init ng ating pananampalataya sa Panginoon ay patuloy itong mag-apoy, no, patuloy na magliwanag. Amen. Kasi may darating din yung time na manlulupay-pay ka. Pero God is reminding us to go up to His hill, to stay, to pray, to seek His presence more and more. Amen. To keep us, to keep our faith burning. Amen. If we are placed at the right position, if we let God's word be our guiding light, we are able to see through our lives. Di ba ang word ng Lord parang hinalintulid siya sa salamin? You can reflect, nakikita mo, nasasalamin mo, kung anong sitwasyon mo, condition mo, right at this moment. Ano po? What needs to be transformed in His likeness. Amen.
Gusto ng Lord na mag-transform tayo every day of our lives according to His image. Amen. Isaiah 55 verse 11. Sabi po dito, Isaiah 55:11. Gayon naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig, ang mga ito'y hindi babalik sa akin ng walang katuturan. Sabi ng Panginoon, tutuparin nito ang mga balak at gagawin nito sa aking ninanais. Amen. So ang mga salita ng Panginoon na nare-receive mo araw-araw ng iyong buhay, hindi yan mawawalang kabuluhan lang. Amen. Hindi yan nasulat para sa wala lang, walang purpose, hindi. God has given it already before we are born. Amen. Bago ka pa man ipinanganak, ang salita niya, binigay niya na. Amen. At gagawin niya yon, tutuparin niya kung ano man yung pangako niyang iyon para sa atin. Amen. Jeremiah 29:11, palasak na word, no? For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Amen. Amen. Lahat ng mga salita ng Panginoon, hindi ito mawawalang kabuluhan. Hindi ito mawawalang saysay sa buhay mo kung gagawin natin. Amen. Lahat ng salita ng Panginoon ay pakinabang. Ito'y lahat ay pakinabang. Amen. Ano ang goal ng Lord? To be in His likeness. Amen. So today now, if we are placed at the right position, we are able to lead other people also at the right path. Amen. Kung tayo nagliliwanag sa Panginoon, pinapamuhay natin ang salita ng Panginoon sa buhay natin, we are able to lead other people, no, sa path ng Lord. Luke chapter 6 verse 39, sabi niya dito, tinanong sila ni Jesus ng patalinhaga, maaari kayang mag-akay ang isang bulag ng kapwa niya bulag? Pareho silang mahuhulog sa hukay kapag ginawa nila iyon. Amen. So God has a mandate also for us in Matthew chapter 25 ba yun? Na go and make disciples. Ano po? So how can we lead other people to go and make disciples kung hindi nagliliwanag, hindi natin ina-apply ang salita ng Panginoon sa buhay natin? Amen. So para lang tayong bulag na nag-aakay patungo din sa destruction nila. Amen. So God wants us na nagliliwanag ang buhay natin, no, so that we can serve the purpose. Amen. Second point po, pangalawang puntos. Una po ay tamang posisyon. Amen. Pangalawa ay unawaing mabuti. Kalabitin mo ang katabi mo, sabi mo, unawaing mabuti. Listen attentively. Basahin po natin verse 23 to 25. Sabi niya, makinig ang may pandinig. Idinugtong pa niya, unawain ninyong mabuti. Ibig sabihin, ini-stress niya to kasi importante. Ano po? Importante. No. Ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin, panukat sa inyo at higit pa roon. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. So unawaing mabuti. No. Tandaan po natin, dumarating ang kaunawaan sa ating buhay kapag buo ang ating atensyon o pansin. Tama po? Tama po? Di ba kapag ikay nag-aaral, all eyes and ears. Tama? Kasi the moment na hindi wala yung attention mo, nakatingin ka nga pero yung isip mo nasa iba mo pang subject. Or may problema ka that day. No. Present ka sa trabaho pero naglalakbay ang diwa mo. Ginagawa mo yung pero hindi buo ang attention mo. No. Tandaan po natin, dumarating ang tamang kaunawaan kapag buo ang ating atensyon o pansin.
Amen. Sabi po sa Proverbs chapter 4, Kawikaan chapter 4 verse 20 to 21. Sabi po dito, basahin ko po sa English at Tagalog. So sa Tagalog po muna, sabi niya, aking anak, salita ko'y pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling. Pag sinabing ikiling, ano yun? Ikiling. Ikiling mo sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa iyong paningin. Sa puso mo ay iukit ng malalim. Sabi niya, my son, pay attention to what I say. Pay attention to what I say. Turn your ear to my words. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart. Okay, so what are we going to learn here? Sabi niya, unawaing mabuti. So, binanggit niya yung word na pay attention. Listen. When we say pay attention, ano yon? Kailangan ng paningin mo. Attention. Eyes. Listen. Kailangan mo ng pandinig. Sa learning, kapag hindi nag-ooperate ang eyes and ears, mahirap makaunawa. Tama po? Ako ay visual person. Kahit narinig ko, pero kung hindi ko rin siya nakikita, hindi ko siya maintindihan pa rin. May mga ganun, di ba? May iba na kapag narinig, visualize niya na sa isip niya. Pero may iba na both. No, pero today, eyes and ears are sense organs that has the same level. Tingnan nyo, saan nakalagay ang mata? Saan nakalagay ang tenga? Nasa taas. Ano po? They are of the same level. They are both positioned at the top part of the body para mas makita natin ng malinaw. Maunawaan nating mabuti ang nasa paligid. Amen. Learning takes place and application takes place. No, learning takes place once we see and hear. Kapag pinagsabay mo ang paningin at pandinig. Amen. Learning takes place. No. Kaya sabi ng Panginoon, when we study His Word, keep our attention and ears. Amen. Para mas maunawaan natin siya lagi. Amen. No, ito po yung devotion ko nung last week yata ito. No. And nung pagkatapos ko siyang i-devotion, ako'y bumaba sa kila inay. Tapos nakita ko yung kalendaryo nila, may light tower. And then, nag sa akin si Lord na, parang ganito lang din ang salita ko. It gives light to you, pero yung barko na yan, hindi yan makakarating sa direksyon niya. No, kahit nakikita niya, pero maimportante pa rin yung naririnig niya yung nasa paligid niya. So, ganun yung importansya ng salita ng Panginoon sa buhay natin. Pinakikita ng Lord yung tamang direksyon ng buhay mo, pero kailangan mo, araw-araw ng iyong buhay, naririnig mo ang salita niya, so that kapag humahakbang ka na papunta doon sa direksyon ng nais ng Lord sa buhay mo, tama yung direksyon mo. Amen. Kasi may pagkakataong nakikita mo nga maganda, peaceful sa paligid. Pero, we need also to hear, kung ano yung nasa sa paligid natin. God wants us, to hear His Word, amen, every day of our lives. To give our full attention, amen, para maunawaan natin yung nais ng Lord sa buhay natin. Ano po? Sa journey ng buhay natin. Joshua chapter 1, example natin si Joshua. Alam niya na kumbaga yung mission niya. Ano po, di ba pinasa sa kanya dahil si Moses ay patay na dadalhin yung mga Israelita doon sa promised land. Alam niya na iyon. Pero,
Yun yung malinaw, kumbaga. That is the direction. Pero may instruction ng Lord sa kanya at that moment. Ano po, sabi niya, Joshua chapter 1, verse 7 to 8, sabi niya, basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mong mabuti ang kautusang ibinigay sa iyo ni Moses. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Amen. Sa verse 8, sabi niya, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat. Ano yung susi? Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pag bulay-bulayan mo, meditate it. Sabi niya, iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Amen. Sa gayon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Amen. Kasi alam nila ni Joshua na doon yung lugar, pero may mga kakaharapin sila na hindi pa niya alam kung ano yon. Kaya God is reminding him na magpakatatag ka. And let His Word, God's Word, be your roadmap. Amen. Your guide. Hanggang marating mo yung pangako na yon. Ganon din sa buhay natin, mga kapatid. Alam natin na ang pangako ng Lord sa buhay natin. Pero yung proseso na papunta doon, hindi natin alam kung ano yung kakaharapin natin na mga pagsubok at problema. Kaya anong sabi ng Lord? Magpakatatag ka. Amen. Magpakatatag ka. Huwag mong kakalitaan na basahin ang salita ng Panginoon. Huwag kang pupunta sa kaliwa o sa kanan, sabi sa verse 7. Huwag kang lumiko kung saan-saan. Amen. Huwag kang humanap ng ibang direksyon na kapag nahihirapan ka, baka may ibang direksyon, Panginoon. Baka may ibang paraan, Panginoon. Para hindi ko mapagdaanan yan. Amen. We need to meditate God's Word day and night. Amen. 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 To have a clearer understanding, we need to operate not just our sight, but also our hearing. Amen. Dapat nakikinig ka lagi sa salita ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Sometimes, kapag nakita na natin, ay ito na yung direction ng Lord sa buhay natin eh. Pero sometimes we neglect or we do not want to be guided by His Word every day. No, parang katulad ng isang cellphone na excited kang makita bagong-bago, ina-operate mo agad. Tama? Ay, alam ko na yan. Sige, ganito, dut. Tapos pag may na-encounter ka na something bago do sa cellphone, hindi mo alam kung paano i-operate. Kasi hindi mo binasa yung manual. I hope something is coming to you. No. Ganun tayo minsan eh. Kapag dumating na yung nais ng Lord sa buhay natin, nakakalimutan na nating mag-refer pa rin sa manual ng buhay. And that is the word of the Lord. Amen. Hindi ka magiging matagumpay, brighter 2026, kung wala pa rin ang guidance ng Panginoon. We need His Word. Ano po? So, exercise, malapit na po matapos. Exercise to listen and apply God's Word today. Ano po? Exercise to listen and apply His Word daily, araw-araw. Amen. Araw-araw. No, the more we seek the Lord, the clearer our direction. Ano po? The clearer our direction. Pangalawa po, always remember God's command. Amen. Lagi nating alalahanin ang utos ng Lord sa ating buhay. Ano po? Sabi po sa Proverbs chapter 3. Proverbs chapter 3.
verse 1. Sabi niya, "Anak ko, aral ko'y huwag mong lilimutin." Pakinggan mo to na parang ang Diyos ang kumakausap sa iyo. "Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng utos ko'y sa isip mo'y itanim," sabi ng Panginoon. Amen. So remember His word daily. Araw-araw. Huwag mong kalimutan. Second, we need to trust God with all our heart. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon. Kawikaan chapter 3 verse 5. Kay Yahweh ka magtiwala. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa iyong sariling karangungan. Sa iba, sa iyong sariling lakas. Ano po? Trust God with all your heart. Can I invite everyone to please stand? Pangatlo po, seek His will. Seek His will. Proverbs chapter 3 verse 6. Sa lahat ng iyong gagawin, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong daang tatahakin. Seek His will. Ano po? Araw-araw ng buhay natin, magtiwala tayo sa Panginoon. Araw-araw ng buhay natin, huwag natin kakalimutan ng utos ng Lord sa buhay natin. Araw-araw ng buhay natin, seek natin yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Ano po? Nung bata ko, isa ko to sa paborito kong verse, memory verse nung bata ko. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Alalahanin natin ang Panginoon. Amen. Amen. Dito po magtatapos, and I want to challenge everyone. Sabi po ng Matthew chapter 5, verse 14 to 16 sa Tagalog. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Hindi ka maitatago, hindi maikakaila, dahil kay binago na ng Panginoon. Amen. Na ikay para sa Kanya at ikay nagliliwanag para sa Kanya. Walang taong nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. You are positioned correctly in your community, in your family, in your circle of friends, in your workplace. Kasi ikay liwanag para sa kanila. To bring life through Christ Jesus. Amen. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw. So, ibig sabihin, kailangan manatili kang nagliliwanag. Hindi sapat na nakilala mo ang Panginoong Hesus. Amen. Hindi sapat na you share to other people as well. But also, we need to cultivate ourselves also to deepen our relationship with the Lord. Amen. Para mas lalo tayong magamit pa ng Lord for His greater glory. Amen. So today, magliwanag po tayo para sa Panginoon, and let us serve God's purpose in our lives today. Can we give God the glory today? Amen. Magliwanag ka, dapat nasa tamang posisyon, at unawaing mabuti. 2 puntos lang. Intindihing mabuti ang salita ng Panginoon sa buhay natin. In order for us to be used by God para magliwanag pa, magbigay liwanag din sa mga pamilya na pariwara na din, sa isang tao na nangangailangan din na makakilala pa sa Panginoon. We are the light of the world. Can we close our eyes and let's pray? Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataong ito. Though we know, or most of the time, naririnig na po namin to. But Lord, dalangin ko po, Panginoon, na mas naunawaan, Panginoon, ang kahalagahan ng iyong salita sa aming buhay. Kung bakit kailangan namin to sa bawat araw ng buhay namin. Not just for ourselves, but also for other people. Because we know that you have called us, Father God. You have commissioned us. I pray, Father God, na patuloy na yung apoy ng pananampalataya sa mga datihan na ay patuloy na mag-umapoy sa iyo so that we can do our purpose, serve our purpose, O God. And for those who are new today, Father God, who's starting to place their faith in you, I pray for an open heart today. Hallelujah. Dalangin ko po, Panginoon, sa iyong mga salita kanina, mangusap ka sa kanila. Hallelujah. To place their trust in you alone. Hallelujah. Na hindi po sila makakarating saan man, Panginoon, sa tagumpay kung wala ka, Panginoong Jesus, sa buhay, Panginoon. Na hindi sila makakaranas sa anumang kapayapaan sa mundong ito na wala ka, Panginoon. I pray, Father God, for an open heart. Hallelujah. For a heart that is pure, hungry before your presence, O God. And sa oras na ito'y katagpuin mo po siya, Panginoon. Magpakilala ka, Panginoon, para sa Kanya. Kung paano ka namin na-encounter dati. I pray, Father God, mas makilala ka niya, Panginoon, ng lubusan. And today, Lord, dalangin po namin for this whole year. Babaunin namin ang iyong mga salita, Panginoon. That you want us to bright more, mas maging maliwanag pa kami, Panginoon. Mas maging maliwanag pa na kami iyong mga anak. Na kami nagliliwanag para sa iyo. Nagagawa namin, Panginoon, ang kalooban mo sa bawat araw. Protektahan niyo po kami, Panginoon. Protektahan niyo po yung zealousness ng bawat isa, Panginoon, na hindi ito mag-die down, Panginoon. And Lord, thank you, Lord, sa mga taong narito. Sa mga pagkakataon na ang mga kapatiran ay may pinagdaanang para bagang ma-handap na ang kanilang pananampalataya. Pero salamat, Panginoon, sa mga masisigasig mong mga anak, Panginoon, na patuloy na nagpapaalala, nag-encourage, Panginoon. Hallelujah, upang magpatuloy na mag-umapoy ang pananampalataya nila, Panginoon, sa iyo. Salamat po, and we trust you this day, and we declare victory, Panginoon, today and for the coming days, Panginoon, because salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat po, ini-entrust namin to sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Lift up your hands. And Jesus, I need you every moment. I need you. Come on, church, we sing. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Jesus, we sing. And Jesus, I need you every moment.
Jesus. Come on, declare it. I need More of Him, more of His word. you every moment. I need you. Hear now this grace poured heart sing out your praise forever, Jesus. O, palapakan po natin ang Panginoon.